Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Oh yes! So guys, sasagot ako ng mga question nyo dun sa mga dati kong video kasi natatandaan nyo, ngayon lang uli ako nag-upload ng ganito, no? So hindi ito para for monetization dahil natanggal talaga yon at saka hindi ako nakapagpatuloy ng upload ko ng mga video kasi nga busy tayo, be. Oo, it's been 2 years. Last 2 years ko pa yon, kumbaga parang inaral ko pa yung lalakad natin ito sa BIR hanggang sa maging bat na ako ngayon. Kung sa mga non-bat, lalo small business, mas prayo ko yung mga small business. Kasi meron na tayong sariling accountant ngayon, so hindi na natin problema yung mga pinoproblema natin nung una. So, ang target po natin is yung mga small businesses para makapagpatuloy po tayo sa paghahanap buhay natin. Okay? So, mga question dito na mga hindi ko na nasagot na matagal na, pero ngayon gagawin ko isa-isa ng video para habang may time ako, gagawin ko na lang ng sagot para mas malilinaw. Kasi kapag pinagsama-sama ko yung question sa iisang video, baka hindi na ito pa kayo, ayun na naman another question. So, isa-isahin ko na lang sasagutin at gagawin ko ng video. So, pagtsagaan nyo na lang, baka nandito rin yung mga question nyo na question ng iba, tapos sasagutin lang natin yung hanggat sa makakaya lang natin, be. Ha? Okay. So, umpisahan natin dito sa latest na lang kasi sila yung mga latest na mga nanood. Pero pasensya na talaga sa mga dating nanood sa video ko na ganun nga, be, hindi tayo nakasasagot agad. Pero nagre-reply ako dati. Ngayon kasi is na busy tayo at talagang meron na tayong mga physical stores. Nag-upgrade na rin talaga tayo ng negosyo natin. So, kung mga about sa pagnenegosyo, BIR yan, pwede kayo mag-question, iwan nyo lang dyan at gagawa natin ng video para masagot natin yung mga questions nyo, no? Kasi hindi ko maiisa-isa talaga pag nagre-reply. Okay, unahin muna natin si Elijah Yes. Ayan. Dahil nag-comment siya ng mas magaling ka pa mag-explain kesa sa mga taga-BIR, mas clear. Diba? Sabi ko sa inyo dyan. So, meron siyang question, ano pong mas maganda? OSD or 8%? Para sa maliliit na negosyo, yung below 250k lagi ang benta. Same lang po ba? Okay. Para mas malinaw ka, kung small business ka, at OSD at 8% ang iyong kinukuha, is tama lang yun para sa'yo. Perfect yun para sa'yo, be. Pero, parehas lang na binabayaran ang OSD at 8%. Okay? Yung 8% is binabayaran as business tax. So, kung yung gross sales mo, below 250,000 pesos, hindi ka magbabayad unless basta hindi siya lumalagpas dun sa 250,000 na limit ng BIR para taksan yung sales mo na yon. Ibig sabihin parang yun yung pre-sales mo na hindi matataksan ng 8% or OSD. Okay? Pero magkaiba sila, ha? Ang 8% ay business tax, ang OSD naman ay income tax. Okay, paano nangyayari yung income tax? Magkaiba kasi yon. Kumbaga, 8% is yung business tax. Ibig sabihin yung gross sales, kasama ang puhunan, kasama ang kita mo. Ayun ang business tax ng 8%. Ang OSD naman is hihiwalay ang puhunan at mahihiwalay ang iyong kita. So, lalabas yung kita mo. So, 60-40 yon. Hindi ba? Ang 60% is yung magiging kita mo at yun ang tataksan ng BIR. Pero pag hindi pa rin lumalagpas ng 250,000, wala ka pa rin babayarang tax. Importante lang na nagpa-file tayo every quarter para hindi tayo ma-penalty or ma-tax. Okay? Magkaroon ng mga other taxes pa dyan. Kaya sisiguraduhin po palagi natin na meron tayo file. Okay? So, yon. Parehas lang siya na goods para sa mga small business na below 250,000 lang ang kinikita annually. Okay? Annually means isang buong taon. Okay? Kapag may lumagpas sa 250,000, 260,000 ang gross sales mo. May 10,000. Yung 10,000 naman is yung ita-times mo sa 8%, ayun naman ang lalabas na yung tax. Ako ng pagpapile dyan ng mga 8%, ha? At saka ng 3%. Panoorin nyo na lang, hanapin nyo na lang. Kasi doon lalagpas, kapag 8% ka, magle-less ka lagi ng 250,000 kada filing mo para walang lalabas na tax due sa iyo. Okay?
Sana naiintindihan mo itong video ko, be, para makapag-video pa ako, may masagot pa akong ibang mga questions, no? So, tama lang yon kung maliit na business ka, 8% OSD ang iyong gagamitin kasi hindi kailangan ng resibo. Basta naglalagay ka ng iyong supplier, hindi mo kailangan yun mag-ipon para maipangtapal mo or ganon, no? So, kung below 250,000, I suggest na 8% OSD ang inyong gagamitin para sa inyong COR sa mga gusto mag-apply ng business. Okay? Basta below 250,000 lamang ang inyong income. So, sana nasagot ko. Mag-comment ka pa dyan kung may mga gusto ka pang linawin. Thank you for watching!